Oh, yan po ang tingnan po natin kung magkano po yung suot niyang relo ha. Yan. Yan po ang Rolex na ang tawag diyan. Rolex Blue Submariner. Yan po. Yan po mga pre-owned yan ha. Mga second hand pa yan. Ang halaga 2 million. Ganda po kayo to team with the Marcos. Minsan sabihin pa si Ma'am Soy. Oo, ayos ayaw. Pero mga never again na to team with the Marcoses. Oh, never again. Never again and again. Mambubudol yan eh. Sit down tayo. Sige ma'am. Kailan niyo gusto ma'am? Sa baba po yung last. Sa baba ma'am. Ang kaibigan ko talaga si Senator Amy Marcos. Kilala niya ako since 2012. Pero ma'am, kailan po yung nag-last na pag-usap na po ng Nung nag-tender ako ng resignation, yun yung last na nagkausap kami ni President Ma'am, do you Marcos. think kung si President Marcos magsalita para sa inyo and on behalf of you, baka maayos kaya itong nangyayari dito sa Kongreso? Alam nyo, kasi madami hindi nakakilala sa akin, pero mag-share ako konti ng ugali ko. Hindi ako humihingi ng tulong. Alam yan ng tatay ko, naging mayor siya, naging president siya. Hindi ako humihingi ng tulong talaga. Kaya nga kanina kung nakita ninyo, lumapit ako kay Congresswoman Gloria Arroyo. Sinabihan ko siya, ma'am, huwag ka na magpa-stress. Dahil dito sa ginagawa nila sa akin, kaya ko ito. Don't stress yourself about it. Yan din ang sinabi ko kay Congressman Marcoleta. Ma'am, sa gitna po ng lahat ng ito, how are you po? Dinulusob. Oh, yun oh. Oh, yun oh. Oh. Ini-explain sa kanya. Ayan oh. Nagalit na si Paduano. Oh, nagalit na si Paduano. Sabi ni Marcoleta, umalis ka. Totoo pala, muntik na magkasapakan. Ayan oh. Oh. Oh, dumating yung mga security. Dumating na naman si Dong Gonzales. Si Dong Gonzales yata isang referee, no? Siguro dating referee sa boxing. Lagi siya nag-aawat dito eh. Hindi kaya siya may pakana dito sa palabas na to? O yun o, yun o. Naku, nagkainitan na po. Nagkainitan na. Sasapak na si Paduano. Dinuro si Kong Marcoleta. Pasalamat ka, sabi ni Kong Marcoleta, dumating si Dong Gonzales. Kung hindi dumating si Dong Gonzales, kinagat ko ang tenga mo. Banggit mo yan. Dahil ang isang representative, Benny Abante, Marlon, ay tinawag na entitled brat ang isang VP Sara. Bakit kayo? Hindi ba kayo entitled brat? Hindi, itong matandang ito, kukunin na lang at lalamunin na lang ng lupa. Hindi pa umayos ng kanyang paglilingkod sa bansa. Sa paghahanap ko ng baho dito sa matandang Benny Abante na to, Marlon, nakita natin na ito pala ay nasangkot sa PDAF scam. So ito po ang ganap no nung lumusob si Paduano sa upuan ni Senator Congressman Marcoleta. Alam niyo po yung parang batang asartalo siya. Ito po, panoorin po natin para makita natin si Abante kung paano uminit ang ulo. Bagay pala sa kanya yung yung sa sabungan. Ito, tignan po natin. Yes, but I would like to respond to your manifestation, Congressman Marcoleta. Parliamentary Let inquiry, me- Mr. Chair. Parliamentary inquiry What is the parliamentary inquiry of the I would Honorable like to Abante? ask the Honorable Marcoleta, is he rebuking this committee? What is the question, Mr. Chen? Are you rebuking this committee? Why am I supposed to rebuke the committee? I am You not. have been saying things for a while. What? You have been rebuking this committee. You are saying that. We're not blaming the Vice President. Hindi sila makaporma sa procedural strategy tsaka procedural acumen ni Congressman Marcoleta pagdating sa mga pagdinig. Kaya inis na inis itong mga taga-mayorya. Sabi nila, mayorya ka, di ba? O bakit ganyan ka? Ito po, panoorin natin. On this, I Honorable asked the question. Marcoleta, we I asked are the not question. blaming The right to This is defend. 1 minute to suspend. Move to suspend. Matawa-tawa pa yung mga nasa mayorya, oh.
Magkano kaya ang bayad nila dito sa cameraman nila? Ayun oh, lumapit si Dong Gonzales. Yan. Malupit po ang mga nasa mayorya. Sila nagbabangayan. Ako, bilib na bilib ako kay Senator Congressman Rodante Marcoleta. Kasi nakita po natin talaga ang tunay niyang kulay. Hindi po pula. Kung hindi berde. Hindi ko po sinabing berde si Congressman Marcoleta. Yan po ang kulay ni Madam Inday Sara. Ito. Makikita po natin dito, lalapit si Paduano Asan ka, Paduano? Lumapit ka na. Nanunugod na yung mga nasa mayorya. Yan. Palapit na si Paduano. Pasalamat si Paduano, dumating si Kong Dong Gonzales. Kung hindi, nako. Ito po. Yan, si Paduano, dumating na si Paduano, mga kaibigan. Una, gumigilid-gilid muna, hindi siya dumiretso kay Congressman Rodante Marcoleta. Ayun, kinausap. Sabi niya siguro, yun, si Paduano. Yan linulusob. Yun. Ini-explain sa kanya. Ayan, Nagalit na si Paduano. Nagalit na si Paduano. Sabi ni Marcoleta, umalis ka. Totoo pala, muntik na magkasapakan. Ayan, dumating yung mga security. Dumating na naman si Dong Gonzales. Si Dong Gonzales yata isang referee, Siguro dating referee ito sa boxing. Lagi siya nag-aawat dito Hindi kaya siya may pakana dito sa palabas na to? Yun. Naku, nagkainitan na po. Nagkainitan na. Sasapak na si... patawa-tawa lang. May mga kaluluwa pa kaya itong mga to na ang sinusunod nilang amo nila si Tambaluslos. Dito po makikita natin sa pangalawang video natin na disclaimer lang. Disclaimer lang po to Ito'y magko-comment lang tayo dito sa video na ito. Hindi po natin alam kung ito ay totoo o hindi. So comment po tayo dito. Kung naniniwala kayong ito'y totoo, mag-comment kayo sa comment section. Kung hindi naman totoo, mag-comment din po kayo sa comment section. Tayo po'y nagre-react lamang sa mga nakikita nating video sa social media. Ito po. Palabas po natin. There should be a law dissolving the office of the Vice President for you to defund the entirety of the At office. hindi nila madidissolve ang Office of the Vice President dahil ang Office of the Vice President ay binuo at nasa gobyerno may mandato ng mamamayang Pilipino. Hindi basta mandato, kundi ito yung pinakamalaking mandato na nakuha ngayon sa kasaysayan ng Marcos administration dahil ang Marcos ay meron lamang 31 million votes, samantalang ang VP Sara ay merong 32 million votes. Ito, Marlon, nabanggit mo yan. Dahil ang isang representative, Benny Abante, Marlon, ay tinawag na entitled brat ang isang VP Sara. Bakit kayo? Hindi ba kayo entitled brat? Hindi, itong matandang ito, kukunin na lang at lalamunin na lang ng lupa, hindi pa umayos ng kanyang paglilingkod sa bansa o kung sinong distrito ang sinasakupan ng matandang to. Tinawag niya na entitled brat, Marlon. At lagi nilang kine-question magkano yung million niya na 125. 125. Noong 2023 pa to Sa paghahanap ko ng baho dito sa matandang Benny Abante na to, Marlon, Oh. nakita natin na ito pala ay nasangkot sa PDAF scam. No? Naku po. Isa din palang PDAP boys to. Yan po ay according lamang dito sa dalawang nagsasalita na to. No? Nagko-comment lang po tayo dito, 189 million. Pero mamaya po, yung mga relo ni Kong Abante, makikita natin. Sabi ko na sa inyo lahat ng mga lahi at lipi ni Tambaluslos, tsaka ni Ngagba, talagang napapakamahal ng mga relo nila. Tuloy po natin ang video. Kaya... Na 189 million naman ang kinasasangkot. Wow, mas malaking di hamak yan sa 125 na hinahanap mo, Manong. Naginamit niya, Tatang. Naginamit niya, Marlon, sa mga pagpa-fund ng mga fake NGOs, foundation na owned by his pastor naman. At
Alam mo ba, yung mga sa halagang yan, Marlon, di ba may nabibigyan ng mga ayuda, ng mga assistance, yung mga pinamigay niyang yon unknown persons and unlocated. So, saan napunta ang pera? Bakit may ginastos pero walang recipient? Tama, napaka-ipokrito, Oh, no? 189. Kung magtanong ka, wagas, ikaw naman pala may ganyang issue na hindi maipaliwanag at mas malaki pang hindi yamak. Kung ikukumpara ang 189 million sa 125 million pesos, malayong di hamak. Yan, ito ay base naman sa isang article na aking nakita online about him. So, how true this is na hanggang ngayon ay hindi pa ito close? Titingnan natin. Pam, hindi lang yan Itong mga taong to, itong mga buhayan to, may mga axe to grind to kay Pangulong Rodrigo Duterte dahil karamihan ngayon ng miyembro ng WAD Committee ay mga nasangkot kung hindi man sila yung mga kamag-anak nila sa narcolis na inilabas ng Pangulong Rodrigo Duterte noong kasagsagan ng giyera laban sa droga. So meron silang panahon ngayon na para gumanti at posible, hindi ko sinasabing totoo agad posible na ang nagdidikta sa kanila maliban yung Panginoon nila sa Kongreso at sa Palasyo ng Malacanang, ang nagdidikta rin sa kanila at nagpopondo ay ang sindikato mismo ng droga. Walang iba kundi ang mafia. Nakakatakot. Ibalik ko lang dun sa pagiging, Marlon, sa pagiging entitled brat. Narito ang isang Richard Gomez. So, ito po mga minamahal ko kababayan, base po sa dalawang tao na ito na nagsasalita, disclaimer lang, nagre-react lang tayo dito, meron palang 189 million. Nasangkot din pala sa PIDAP itong si Abante. Kay Senator Congressman Marcoleta, wala naman sila may bubutas dyan Di ba? Yan itong si Abante. Kaya naman pala inis na inis siya kay, kay Senator Congressman Rodante Marcoleta. Kasi si Senator Congressman Rodante Marcoleta, wala silang maibutas sa kanya katulad ng 189 million. At ito pa po may papakita ko sa inyo. Ito pa. Yan. Nakikita po ninyo yan. Umpisa natin dito. Yan po si Kong Abante. Yan, Benny Abante. Meron siyang relo. Parang siya may pagka-kimbo din to Meron siyang relo na Rolex Blue Submarine. At saka meron din siyang relo na Sky Dweller Yellow Gold. Yan. Hindi naman natin sinabing galing ito sa sa korap. Hindi po natin sinabing galing sa corruption yan. Kasi sa totoo lang po, napakalalaki po ng sahod ng mga kongresista, Ang sahod po nila yung migit kumulang sa kulang. Ayan po, ayan, Yan po ang, tingnan po natin kung magkano po yung suot niyang relo, Yan. Yan po ang, Rolex, ang tawag dyan. Rolex Blue Submariner. Yan po. Yan po mga pre-owned yan, Mga second hand pa yan. Ang halaga, 2 million. 2 million. Pero sa dollars, ayan po, 42,919. So, ibig sabihin, magkano kaya ang brand new nito, di ba? Second hand pa lang po yan, mga used pa yan, yan, 2 million, Second hand, 2 million. Yan. Baka nabili niya fifth hand o third hand. Yan po. Ayan po. Yan naman po ang tinatawag nilang Sky Dweller. Second hand din po yan, 1 million. Isipin mo. Second hand, pre-owned na yan, 1 million pa. How much kaya yung brand new niyan, Hindi ko pa po na-research yung brand new. Siguro, nagkakalaga po ito ng umigot kumulang sa korupsyon. Ayan po. Napakalulupit po ng mga kongresista natin, Napakalulupit. Ang gaganda po ng mga relo nila. Sana all. Yan po. Yan po ang mga lifestyle ng mga nag-iimbestiga kay Madam Sara Duterte. Sabi nga pag anong tawag doon? Lifestyle check mo daw si Madam Inday Sara Duterte, magugulat ka yung tinatawag nilang unexplained poverty. Yan daw po ang matutuklasan mo kay Madam Inday Sara Duterte. Ito naman po, pakinggan po natin si Madam Inday Sara sa video na ito,
President Marcos, nagkausap na ba ulit kayo amid sa mga nangyayari na ito? Wala. Hindi naman kasi kami talaga nagkausap niyan. Hindi kami magkaibigan. Unang-una, nagkakilala lang kami dahil naging running mate kami. So, bago pa man kami naging running mates, hindi na kami nag-uusap. Nagkausap lang kami during campaign at dahil sa trabaho noon, banda ngayon. Hindi na kami Pero nag-uusap. kailan po yung last na Ang kaibigan ko talaga si Senator Amy Marcos. Kilala niya ako since 2012. You mentioned about another political attack po ito ng Kamara po sa inyo at sa inyong opisina. Yes, nabanggit ko kanina sa statement ko no na kapareho lang ito nung nangyari noong nakaraang taon. Nung nakaraang taon nagdrama ay confidential funds. Ngayon naman ngayong taon naman ito na namang sa Committee on Good Governance. Ma'am, you did not take an oath po during your intro kanina. Yes, rightly so. Kasi nagpadala sila ng rules at pinag-aralan ko yung rules nila. Nakalagay doon sa rules nila na witnesses lang yung mag-o-oath. Paulit-ulit na sinabi kanina na resource person ako. So sabi ko, bakit naman ako mag-o-oath na resource person ang sinabi sa akin? Malaki po ang pinagkaiba ng witness saka resource person. Ma'am, may nabanggit pa yung impeachment, ma'am. Sabi niyo ma'am, prelude na to sa Oh, yeah. Very obvious. Very obvious yung kanilang ginagawa na nagpa-practice sila o anong gagawin nila para sa impeachment. Efforts will prosper po. Nagpa-practice daw po kung anong gagawin nila pagdating ng impeachment. Sa practice pa lang, butata na. Sabi ni Madam Inday Sara sa kanila, gusto niyo mag-practice? O alis muna ako. Abang nagpa-practice po sila, sabi ni Madam Inday Sara, alis muna ako. Kayo na muna mag-practice dyan. Okay? Hindi ko masabi yan. Hindi ko masabi yan na kung mag-prosper or hindi. Pag nandyan na, sasagutin natin, then iiwan na natin sa Congress. Ma'am, hindi po ba kayo sa mga binanggit sa privilege speech yung gagawin nilang basihan for the, sabi ninyo ay impeachment possible. Ano po yung magiging tugon po ninyo doon sa mga nabanggit kanina? Antayin natin yung articles of impeachment. Doon tayo magbabase kung ano yung isasagot natin dahil hindi naman natin alam kung ano talaga yung final na isasulat nila. Nagte-testing sila ngayon kung ano yung gagawin nila. But how do you say, ma'am, na testing po ito for impeachment? Oo. Nagte-testing daw po sila for impeachment. Mga buwakaw na nayupak na to. Ginawa bang practice shooting si Madam Inday Sara? Ito Ano niyo po nasabi? Kasi nagsabi na siya kanina, diba? Determination of malfeasance, non-feasance, misfeasance. So, ibig sabihin, merong ginawang mali. And you say, and that for you. Bakit pumarap kayo sa mga congressman kahit alam nyo na kayo mismo yung iimbestigahan dito sa Banti? Opo, nakatanggap ako ng invitation mula sa kanila para sa pagdinig ngayong umaga na ito. At marami sa mga opisyal ng Office of the Vice President nakatanggap din ng invitation. And lahat sila, ako yung pinadala nila na authorized representative nila. Kaya nandito ako. Bakit hindi kayo nagdalawang isip na hindi lumalaw? Kasi no second budget committee hearing, hindi po kayo. Para matapos na kaagad, para masabi ko na kung ano yung posisyon ko at ma-lodge na kaagad dyan na nag-attend ang Office of the Vice President. Ma'am, sakaling ipatawag ulit kayo. 700 million na budget for 2025 na pinupose ng House. Yes sir. Kung ano man yung budget na lalabas sa GAA, yun yung gagamitin ng Office of the Vice President. Dadalo po kayo sa September 23 plenary debates ng budget niyo po ng House. Hindi pa namin nagpag-usapan sa opisina kung ano yung gagawin para sa plenary debates. But we will let you know kung nandoon kami. Mag-coordinate po ba kayo kay Kong Adio? The budget sponsor. Sumulat siya sa aming opisina at sinagot ko siya. Sabi ko, nagsabit na kami lahat ng documents na kinakailangan nila at iniiwan na namin to the pleasure
of Congressman Martin Romualdez ang budget Ma'am, ng nung OVP. opening po nung plenary debate, sinabi po ni Martin Romualdez, ni Speaker po, na hindi daw ito tolerate ng House ang hypocrisy and Huwag daw magturo ng kamay wag daw magturo ng kamay, ng mga daliri, kamay. O yun yung ginagawa nila ngayon eh. Di ba? Simpleng-simple lang sumagot ang ating Madam Inday Sara. Napakasimple. Diba? Nagtuturo sila ng daliri nila. Ilang daliri yung nandiyan sa loob ngayon na ginawa ko daw. Ilang daliri po daw po yung nasa loob. Ma'am, kung hindi kayo patatakbo ng 2028, tatakbo kayo ng 2035? Sandali, sir. Ang layo ng 2034. 25. Ito, hindi ako tatakbo sa 2025 elections. Magpapahinga ako for midterm elections. Ma'am, ang nasabi pala ni Speaker is yung hindi daw rin ito tolerate ang hypocrisy and evasion. Ano pong reaction nyo doon? Pero wala naman po siyang pinangalanan. Malamang ako yon dahil tinatanong ninyo ako ngayon about sa kanyang speech at sinasabi ko kung ano yung ginagawa nila ngayon dyan sa loob, yan yung inilarawan niya sa kanyang speech. Diretsahan na po to. Kaya mga minamalong kababayan, ha, si Speaker Tambaluslos talagang nangangamba na po. Kasi lumilipad na yung agila ng Davao. Palakpakan. Kaya naman po mga minamahal kong kababayan, ginising. Ginising ang dragon ni Sara Duterte. Ito na po. Ma'am, you requested the committee to terminate this hearing. Lang. Oo nga, oh. Ma'am, you requested... Thank you, Wala ma'am. naman na tayo, lunch break na. Thank you, ma'am, for accommodating us. Ma'am, you requested the committee to terminate na po itong hearing. Why? Kasi yun yung posisyon ko. Nagpa-practice sila kung ano yung kakagat sa impeachment. Ayusin kasi ninyo yung pagpapractice ninyo. Maya-maya sasabihin ni Madam Inday Sara, Sir, may I go out? Aalis na po ako eh. Sabi nung siya, How, sige, alam ko naman marami kang ginagawa. Ingat ka ha. Kahit anong gawin nila, wala talaga kaming ginawang mali sa Office of the Vice President. Yan ang rason kung bakit ayaw pumunta ng mga tiga-Office of the Vice President at sinabi nilang ako na lang yung ipapadala nila. Ma'am, sa next hearing, Notice of disallowance. Sagutin niyo na po ng OVP yung notice of disallowance. May 6 months kami. When do you plan namin to submit po? I think January ata yung... I do not have the timelines right now, sorry. ma'am, sa next hearing nitong good government, attend pa ba kayo or enough na yung kanina? Magdedepende yan sa kung anong gagawin nila sa loob ng committee. Sabi niya, okay lang yan, pupunta ako dyan. May I go out? Ma'am, yung ibang congressman nagsasabi po na wala naman daw po silang usap-usapan about impeachment. Sa inyo lang daw po nanggagaling yun pong impeachment na allegations. Naku, sino taga-inquirer dito? Why, ma'am? Wala dito? Kasi last year, di ba, lumabas na yung interview ni Congresswoman Franz Castro at sinabi niya na may impeachment at sinabi niya yung 3 na grounds for impeachment. Last year pa yun, ma'am. Ma'am, I'm from Inquirer, pero clarify din po ni Congresswoman Franz na hindi raw involved yung leadership. Sabi niya, hindi raw involved yung leadership dun sa... Hindi naman kailangan kasi talaga involved yung leadership. So bakit siya nagdi-deny? It's enough na pinag-uusapan ng mga members of the House of Representatives ang impeachment. Hindi naman kailangan involved ang leadership. Pero ano sinasabi ng mga kaibigan nyo? Ongoing pa rin ba yung usapan sa impeachment? O paano sinasabi sa inyo ng mga close friend nyo dito sa House? Ang sinasabi sa akin ng mga tiga Mindanao, ang sinasabi sa akin ng mga tiga Mindanao ay pinag-uusapan talaga ang impeachment.
impeachment. At kapag tinatanong sila kung anong mangyayari sa 2028, ang sinasabi nila si Speaker Martin Romualdez daw ang candidate for 2028. Si Tambaluslos sa habol daw ng presidente. Siguro magkakaroon siya ng boto ng mga ilan? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Siguro mga 800. Isipin po niyo, habol ng presidente si Tambaluslos. Eh doon pala sa pagmumukha ni Tambaluslos, wala nang alam gawin sa Malacanang eh. Ay, Tambaluslos, kung ako sa'yo, ayusin mong trabaho mo dyan. Kung hindi mo alam ang gawin ng trabaho mo dyan, nandyan si Senator Congressman Rodante Marcoleta. Ba't hindi ka muna umabol ng konsehal? Ma'am, Si amid all, President Marcos, nagkausap na ba ulit kayo amid sa mga nangyayari na ito? Wala. Hindi naman kasi kami talaga nagkausap niyan. Hindi kami magkaibigan. Unang-una, nagkakilala lang kami dahil naging running mate kami. So, bago pa man kami naging running mates, hindi na kami nag-uusap. Nagkausap lang kami during campaign at dahil sa trabaho noon. Banda ngayon, hindi na kami Pero nag-uusap. kailan po yung last na Ang kaibigan ko talaga si Senator Amy Marcos. Kilala niya ako since 2012. Pero ma'am, kailan po yung last na pag-usap na po ng Nung nag-tender ako ng resignation, yun yung last na nagkausap kami ni President Ma'am, do you Marcos. think kung si President Marcos magsalita para sa inyo and on behalf of you, baka maayos kaya itong nangyayari dito sa Kongreso? Alam nyo, kasi madami hindi nakakilala sa akin, pero mag-share ako konti ng ugali ko. Hindi ako humihingi ng tulong. Alam yan ng tatay ko, naging mayor siya, naging president siya. Hindi ako humihingi ng tulong talaga. Kaya nga kanina kung nakita ninyo, kung nakita ninyo, lumapit ako kay Congresswoman Gloria Arroyo. Sinabihan ko siya, ma'am, huwag ka na magpa-stress. Dahil dito sa ginagawa nila sa akin, kaya ko ito. Don't stress yourself about it. Yan din ang sinabi ko kay Congressman Marcoleta. ma'am, sa gitna po ng lahat ng ito, how are you po? How do you feel about what's happening right now? And you mentioning even about the impeachment or possible. Iniisip ko lang na kapartihan ng journey ko as a government official, yung lahat ng nangyayari ngayon. Ma'am, sa tingin niyo po may hand si PBBM sa nangyayari ngayon dito sa Congress? Actions against you and the Duterte family. Sa tingin niyo may hand si Pangulo? Ma'am, hindi ko sagutin yan kasi sarcastic yung sagot ko dyan. Alam mo kung ano sasabihin ni Madam Inday Sara dyan? Ha? Next. Kumusta si Presidente Duterte? Kumusta yung mga advice niya sa inyo sa nangyayari ngayon na Bibi? Okay naman ata siya. Hindi kami nagkakausap ni former President Rodrigo Duterte, pero sinasabihan ko lagi yung mga nakapalibot sa kanya, nasabihan siya na huwag pa-stress sa nangyayari. Tulad ng sinabi ko din kay Ma'am GMA kanina. Ma'am, may regrets pa kayo na sumama kayo sa Unity kasama si President Marcos? Medyo mahaba kasi yan eh. It needs a sit down. Sit down. Pagod na kasi yan. Paupuin nyo na. Saan tayo, ma'am? Wala na, ma'am. Opo kaya. Anyways. May basihan ba yung sinasabi niyo na this is targeted para sa 2028, hindi kayo iboto ng mga tao? May basihan ba yun? May plano na ba kayo sa 2028? O siya ang nagsabi. Malupit talaga tong ating President Inday Sara Duterte. Yung sino yun? Yes, yung nag-privileged speech. Siya yung nagsabi Pero kayo, ma'am? na huwag pagkatiwalaan. Yan ba yung
gusto or nag-aambisyon mag-presidente. Siya yung nagsabi. Pero kayo ma'am, wala Pero kayo ba, tatakbo ba kayo 2020? Noong 2019, tinanong ninyo ako kung tatakbo ako sa... Noong 2017, tinanong ninyo ako kung tatakbo ako sa 2019. Noong 2019, tinanong ninyo ako kung tatakbo ako sa 2022 at sinabi ko na mag-a-announce ako kung tatakbo ako or hindi January 2021. Sinabi ko magsasagot ako January 2021. Ngayon? Sa ngayon, this very minute, magsasabi ako kung tatakbo ako sa fourth quarter ng 2026. Kinakabahan na po ang mga tambaluslus team. Kinakabahan na po yung mga tambaluslus team. Bibi, sorry to ask this question. Nagsisisi po ba kayo hindi nyo sinunod yung payo ng tatay nyo? About sa pagtakbo, hindi nyo po. That is a very good question. Needs a sit down. Bibigyan kita ng pakonti ngayon. Naririnig niyo si PRD, di ba, ngayon? Nagsasabi siya, huwag ka tumakbo president. Ngayon, sinasabi niya, yan din ang sinabi niya noong 2021. Huwag ka tumakbong president. Kasi nanggaling na ako dyan, sabi niya, hindi siya madali na trabaho. Maawa ako sa iyo. He never said na run for president. Pero ma'am, never again. O yan, maliwanag na sa inyo ha, mga Marites tsaka Tolits. Sinisisi nyo pa si Madam Inday Sara na hindi pinakinggan ng kanyang ama. Pinakinggan niya nga eh. Hindi nga siya tumakbo dahil pinakinggan niya. Ganda po kayo to team with the Marcos. May sasabihin pa si ma'am, sorry. Yes, I am. Pero ma'am, mga never again na to team with the Marcos. Never again. Never again and again. Mambubudol yan eh. Why, ma'am? Sit down tayo. Sige, ma'am. Kailan niyo gusto, ma'am? Sa baba. Sa baba, ma'am. Ma'am, last question na lang. You kind of turned emotional when we asked you kamusta ka na kanina and you not asking for help to anyone, even kay CGMA, kay Kung Ma'am. makikita niyo, di ba, kahit asawa ko wala siya dito. Hindi ako tao na humihingi ng tulong. Sinabihan ko lang yung asawa ko kanina, sabi ko, maganda ka lang. Kasi sabi niya magluto ako, sabi ko, okay, sige magluto ka lang for dinner. Sit down natin, ma'am. Kailan, ma'am? Sit down. Ma'am, kailan niyo sit down? Sharean na lang kita. Joke lang. Tanggalin nyo ba? Ma'am, sharean ko sila. Ayusin muna namin. Ayusin namin. Tambaluslos! Kinakabahan na yung asawa ni Ngagba niyan, yung nambububog ng asawa. Kabadong-kabado na po yan. Narinig po natin lahat ng mga eksplanasyon ni Madam Inday Sara sa kanyang hindi pagtakbo, na never again na siyang makikipagtambalan sa mga Marcoses. Sinabi na yung mga bubudol yan eh. Yung pagmumukha ni Marcos Jr., hindi na niya pinagkakatiwalaan. Sa bagay, itong si Marcos Jr., ang nagtitiwala lang sa kanya yung mga ano eh. Alam nyo na po. Kaya mga minamahal kong kababayan, itong si Benny Abante, balikan po natin itong si Benny Abante, napakamamahal po pala ng kanyang mga relo. Napakamamahal po. Milyon-milyon din ang halaga ng kanyang mga relo. At mantakin mo, para nag-around the world pa siya. Okay lang naman yun, mamasyal sa ibang bansa, merong mamahal na relo, merong mamahal na dalawang relo, kaya merong mamahal na relo, tsaka mamahal na relo. Abang yung mga taong bayan sa mga nag-i-cause na Pilipino, kahit na ilang butil na kanin lang, walang makain. Tapos kung makapagsalita to, alam nyo, sartalo to eh. Ayaw ko sabihin na scammer siya. Ha? Hindi ko po sinasabing sangkot siya dito sa 189 million na PIDAP. Siyempre, kung walang usok, walang sunog.
Hindi ko po sinabing corrupt siya. Ayan nga, nakasulat dyan buhayang pastor. Nakasulat lang po, hindi ko sinabing buhaya siya. Ayan, basahin nyo. Kong Benny Abante, PDAP scam, 189 million, unknown person, unlocated, no recipient. 189 million, buhayang pastor. Kaya mga minamahal kong kababayan, itong mga umaharap upang pabagsakin ang ating VP Sara Duterte, sila po yung mga pinagbabalandra niya. Gusto niyo kung take oath, ganyan yung manumpa? Gusto niyo kung manumpa? Kung sa mukha kaya ninyo dadampi itong kamay na to? Sabi nung isa, sige po, napapagod na po kayo pagod na kayo uwi na po kayo, Madam Inday Sara. Biglang naging malumanay si Gago. Ito mga minamahal kong kababayan, maraming salamat sa pakikinig nyo sa ating munting channel. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa ating channel, huwag nyo kalimutang mag-subscribe. At member po, dumarami na po yung mga member natin dito sa ating channel. Maraming salamat po sa patuloy nyong pagsuporta. At kung gusto nyo pong manalo si Congressman Senator Rodante Marcoleta, subscribe na po kayo sa channel nito dahil ito po ang gagamitin natin platform upang may pakalat ang talagang karapat-dapat ang ating Senador Congressman Rodante Marcoleta dyan sa may Senado. God bless you all.